O, yung panaginip mo, kasi kanina magkatabi tayo sa aeroplano. Yung panaginip mo parang tumuloy sa akin. Ay, nahahawa ka na rin ha? Dumugtog. Ng panaginip, ano yan? Yung kay Chua. Chowa, mali. Chowa. Chowa. Hindi Chua. Chowa. Ayan. Chowa. O si Chowa, napaniginipan ko na binigyan lang daw to ng karir ni Isko. Ay, grabe. Kung hindi dahil kay Isko, parang palang to wala to, aso lang yan. Parang si BBM pala to, kung hindi dahil kay Sara, hindi mananalo. Grabe. Binigyan din ng karir. Panaginip lang, binigyan ito ng karir di umano ni Isko. At kung wala si Isko, wala rin tong tao na to. Tapos, si Isko daw sinabi, tapusin na natin ang karir niyan. O kaya ngayon parang matatalo. Yun ang nasa panaginip. Matatalo yan. Lahat ng mga nakapanig sa kasamaan, talagang ano yan, makakarma lahat yan. Dito na lang talaga makikita natin dito sa nangyari sa Hong Kong, Coach Oli. Isang malaking manifestation nito na talagang mahal ng mga Pilipino, ang mga Duterte, at lahat ng i-endorso ng mga Duterte ay tiwala pa rin ang mga Pilipino doon sa mga ini-endorso niya. Kaya naman binoto si Bongbong Marcos dahil sa endorso ni Inday Sara 2016 nga, hindi nga nanalo yan kay Leni Robredo So, kung ano pa kaya, kung halimbawa nga mag-one-on-one si Leni Robredo at saka si Bongbong Marcos, baka hindi pa manalo kung hindi nag-vice president sa kanya si VP Sara Si Trillanes lang tatalunin niya si Bongbong. Di ba? So, yun yung ano natin dito. Ito ay isang manifestation talaga na enough is enough. Ayaw na nila. Ang ganda nung sinabi ni nung sinabi ni Pastor Apollo Kibuloy kay VP Sara. Actually, yun din yung sinasabi ko sa vlog ko Kasi maraming nagagalit kay VP Sara na hindi ka kasi tumakbo kasalanan mo Madami pa rin ganon. Ako, sinabi ko one time, hindi ko pa alam tong istorya na to ni VP Sara, na si VP Sara pala, sinabihan ni Pastor Apollo Kibuloy na nandiyadyaan ka sa sitwasyon na yan dahil yan ang gusto ng Panginoon para sa bayan. Bakit? Kasi kung ikaw ay nauna, sigurado ako, manggayang mga yan sisip-sip niyang mga yan sa'yo, sila na yung susunod Kung nauna ka at sumunod sila, yung 12 taon nyo mag-ama, yun ang sisirahin nila. Pero at least ito, ang sinisira lang nila, yung 6 na taon ni PRRD na ginawa niyang maayos, and then the remaining, wala nang magtitiwala talaga sa kanila. So pinabalik ng Panginoon ang mga Marcos dito to expose them kung sino talaga sila. Na wala silang magandang gagawin sa bayang Pilipinas kahit sino man sa kanila. Kaya kung halimbawa, kayong mga Pilipino nagtatampo pa rin kay VP Sara, ganoon na lang po ang isipin natin na mas mabuti nang nangyari ito as early as now kesa wala nang Duterteng tatakbo tas puro sila na lang ulit. Sirang-sira ang bayan natin, mga partner. Coach Oli. Ano naman itong iimbestigahan daw ng COMELEC? Alin? Etong chika, haka-haka na nagkabayaran daw dyan. Hindi imbestigahan nila. Wala naman sila. Alam mo, try nyo pumunta kasi yung mga dyan, yung mga salita lang ng salita. Ito kasi si Chua, parang kung may chismis vloggers, ito parang political intriga lang ito. Sinasakyan nila yung chismis. Oo. At saka kung titingnan mo, sabay-sabay yung media na sinisiraan tong rally na to. Meron pang isang fake news, Coach Oli, na ang gobyerno daw ng Hong Kong pinigilan daw si PRD na mamulitika, magsalita tungkol sa politika. Actually, sa lahat, KOJC mismo ang kumausap sa aming lahat na huwag magsalita ng tungkol sa politika kasi nga supposedly this is a religious gathering. So talaga lahat tayo sinabihan tapos parang sinasabi nila na pinasasama nila ng dating si Pangulong Duterte sinabihan personal ng gobyerno. Sa katunayan, the night before kinausap na kami na yung speech namin dahil ito nga ay ibang bansa. So hindi tayo political. Basta sabihin lang natin kung ano yung magagandang nakikita natin. Ganun lang. Kaya walang walang siraan. Wag na natin siraan. Ang totoo nito, nasaktan sila dito. Kasi apakaganda nito
dito nahiwalay po ang dikolor at saka diputi. Nahiwalay po yung tingnan niyo yung legit labas lahat ng camera. Ganyan po katindi. Alam mo, parang si PRRD kahapon, parang naging K-pop. Parang naging apati-apati to si PRRD. Iba yung ano talaga. Kung walang gwardiya dyan, ay mapipilay si PRRD. Talagang pagkakaguluhan. Dapat subukin nyo kasi. Ayan, nag-iiyakan na yung tao. Subukin nyong pumunta. Ibang-iba. Huwag lang kayo maging bias. Punta kayo sa rally ni Bongbong. Punta kayo sa rally ni Duterte. We challenge you. Huwag ka lang ipokrito. Tingnan mong mabuti yung difference. Mahal talaga ng tao si PRRD. Tsaka eto nga, tama yung sinabi nyo. Kung yung 150 million nga, itinapon nyo lang. Gasino yung umupa kayo ng isang yung tauhan, papuntahin nyo doon sa Duterte, sa gathering na yan. Halimbawa, katulad yan, sa nangyari dyan sa Hong Kong, paimbestigahin nyo. Kung merong nangyayaring ganun. Tsaka ito pa, bakit mas bakit parang mas pinagtutuunan ng pansin ng COMELEC itong mga chismis na nagkakabayaran daw or binabayaran yung mga supporters dyan sa nangyari dyan sa Hong Kong. Pero yung talagang lehitimong may ebidensyang may talagang katibayan na nagpapakita na nagbabayad sa mga or matatawag mong vote buying, bakit hindi sinisita ng COMELEC? Ilang mga politiko na ho ang na-expose dito at ngayon may bago na naman. Nagulat nga ako Hindi ko akalain na naging babae na si Pope John Paul. Kada bigay ng 5,000, may hawak dadasalan. Ay, may video tayo niyan. May video tayo niyan, no? Na kada gagawin kada bigay ng 5K, biglang gagananin sa ulo. Pero ito, bakit hindi ito pinapa-imbestigahan ng COMELEC? Samantalang nandito pa yan sa Pinas. Ito, chismis lang tong pinakakalat nila. Magandang babae ba to, pangit? Ha? Kamukha siya ni De Lima. Oy. Ano siya, para silang magnanay. May ba tayo? May video ba tayo dyan? Doon sa itong isang congressman. Hindi na kailangan. Nagkalat yan sa social media, Jay. Sa bagay. Yung video na yan, nagkalat sa social media, hindi na nila may kakailayan. Sa bagay, no? At hindi lang yan. Marami pa. Marami hindi lang pa. isa, marami pa. Na mga nakukuha na ng video. Kasi yun nga yung sinasabi ni Greco Bellica, yung Bellica ruling ng Supreme Court. Na bawal ang isang congressman ang mag-facilitate ng ayudahan. Kasi nga, tinanggal ang pork barrel. Tinanggalan sila ng pork barrel at bawal na sila doon. Hindi ka pwedeng mamili ng sektor na bibigyan mo ng ayuda ng pera. It's either yung DSWD ang dapat na nagbibigay, nagdidistribute ng mga pera na yan. Hindi yung congressman. So, kung iimbestigahan ninyo, etong nangyari dyan sa Hong Kong, siguro mas tingnan nyo muna yung mga nagkalat sa social media. And maduktungan ko mga partner, this will all not going to be possible. Hindi ito magiging posible kung hindi dahil kay Pastor Apollo Kibuloy. Dito mo makikita kung gaano kagaling na leader si Pastor Apollo Kibuloy. Nakakulong, pero nakapag-organize ng international at buong Pilipinas na simultaneous na ganito. Coach Oli, dagdagan mo. Ito yung sinasabi ko lagi na dito ako bilib kay Pastor Kibuloy. Marami siyang magagandang talento, pero pagdating dito sa sistema, sa leadership, ibang klase. Nung nalaman namin na ang mag-o-organize nito kay OJC, kampante na kasi lagi akong tanong ng tanong kung anong nangyari kasi minsan sa dami ko na experience sa rally, ang gulo-gulo po, totoo lang. Nung sinabing kay OJC kampante na ako. Tsaka tulog-tulog na. Talagang Coach Oli, lang kita. Grabe, no?
kada may mga ganito ang KOJC, talagang hindi nasasayang ang oras mo. Oo. Kaya nga yung iba dito na nandyan sa Hong Kong at yung sa iba't ibang lugar, sa Davao, sa Tacloban, sa kung saan-saan yung naging. Kasi ano to, hindi lang sa Hong Kong eh. May naganap na ganitong na event, no? So, ang inaano rito, hindi sayang ang oras nila. Biruin mo dyan sa Hong Kong, may tiga Macau, may tiga Japan. Kasi alam nila yung pag-organize eh. Yan, dyan pa lang ho, no? Dyan pa lang is may kita na natin na talagang 101% na karapat-dapat etong mga Team Duterte na pagkatiwalaan na mamuno or magsilbi sa ating bayan, especially to Pastor Apollo Kibuloy. Dahil dito pa nga lang yun, kung ano yung ayos, ganda ng pamamalakad sa ganitong mga event at kung gaano yung kalakas ng tiwala ng taong bayan sa mga taong to. Biruin mo, yung mga OFW na nasa labas, kagaya nung sinabi ni Boss Dada, hindi ho biro yun na, biruin mo, yan na nga lang yung pahinga nila sa isang halos ilang linggo nilang pagtatrabaho, inilaan nila dyan. Ayun yung patunay na talagang malaki ang tiwala at malakas ang suporta ng mga OFW, lalong-lalo na dyan. At sa buong Pilipinas, lahatin na natin na talagang sobra yung pagtitiwala nila sa Team Duterte, sa team ng mga the Duterte candidate. Kaya nga etong mga anti-Duterte talagang grabe magpalaganap ng fake news kasi nga kabado na sila ngayon. Aminin man nila sa hindi, kinakabahan sila. Sa kada magkaroon ng ganito, kinakabahan po sila dahil alam nila, unang-unang mabibisto sila, pangalawa, naiinggit sila. Dahil sila, kailangan pa nila magbigay ng ayuda para suportahan sila. Hindi katulad nitong sa Team Duterte na kusang loob ang ginagawa ng mga kababayan natin para suportahan nitong Team Duterte at ang mga Duterte. Coach Oli. Kaya ito, panawagan ko sa taong bayan, no? Maawa po tayo sa ating sarili. Maawa po tayo sa ating bayan. Kailangan natin si Pastor Kibuloy. Maniwala po kayo sa amin. Ibang klase yung leadership niya. Importante po na agawin natin si Pastor Kibuloy sa KOJC. Gaya nung inagaw natin si PRRD sa Davao. Pakinabangan natin si Pastor Kibuloy. Ililid niya po ang buong Senado. Yung sistema po niya, ibang klase. Yung kanilang manpower, lahat po. Ito po walang halong biruan. Puso sa puso po usapan natin dito. We need Pastor Kibuloy badly. Hindi po natin ito pwedeng palagpasin. Ibinigay po ito sa atin ng Diyos. Gamitin natin. Huwag lang natin iboto, ikampanya natin. Pag nakalagpas to si Pastor Kibuloy, ang dami nating sinayang. Ang dami. Alam mo, kaya nga, natatakot sila sa lakas ng Duterte. At the same time, natatakot sila sa kayang gawin ni Pastor Kibuloy. Dahil makinarya po eh. Si Pastor Kibuloy, totoong leader. I can see a leader from fake leaders. Halata yan. Ito si Pastor Kibuloy, tunay po ito. Pag pinagsama mo Duterte at Pastor Kibuloy, malayo po ang mararating natin. Marami pang mangyayaring ganitong leaders. And I even challenge you everyone. Subukan ninyo, lalo na pagka KOJC ang nag-asikaso, makikita ninyo. Kasi yung difference po, it's just night and day. Magulo po talaga ang rally. Hindi po natin talaga maayos yan ng perpekto. Pero pag ang nag-ayos ang KOJC, iba. Parang professional po ang dumali. Parang concert na yung talagang foreign concert ang nangyayari. Kaya ito po ay dahil sa prutas ni Pastor Kibuloy. Hindi naman kasi, alam mo, this is not to yung mga taga-KOJC. Hindi naman nila magagawa yan kung hindi nila nakita kay Pastor Kibuloy.
Ibig sabihin, meron na silang years and years and years of experience working with Pastor Kibuloy. Kaya kahit nakakulong si Pastor Kibuloy, ang dali nung sistema sa kanila eh. Matagal na nilang ginagawa. Sayang po, wag po natin, maawa po tayo sa bayan natin, wag po natin palagpasin si Pastor Kibuloy.